Okay, for the God TV right now, gaya nga sinabi ko, kailangan natin makuha ang mga point of view ng mga estudyante kung ano ang kahalagahan ng God at ng Bausi. Dahil sinisilibra natin ito para masukat natin, no, kung ano ang magiging instrumento nila bilang estudyante para mabigyan ng kaalaman ang bawat isa hinggil kung ano ang God at ano ang Bausi. So, bilang second year public student, right? So, alam naman natin na merong God. So, gaano kalawak ang kaalaman mo sa salitang God? Yung God ko bilang isang babae, alam ko yung kahalagaan ng sarili ko bilang babae responsable. Yung babaeng alam ko kung ano yung priority ko sa life. Alam ko kung ano yung... Kapag mayroong kakakilala na kapwa mo babae na nakakaranas ng hindi magandang pagtanggap ng opposite sex, ano ang ginagawa natin? Paano yung ginagawa mong pag-comfort dun sa babaeng nakakaranas ng problema na nakapaloob po sa ating Bausi? Bilang babae, kakausapin ko yung babae na yun na kung ano yung problem niya, i-comfort ko siya kung ano yung talagang dapat niyang gawin na hindi siya may stress at hindi siya mahihiyang magsabi sa iyo ng kanyang problema. So, dalawa na nabigay natin yung kahalagahan, what is God, at alam niya kung paano bibigyan ng kahulugan ang pagiging babae at paano siya makakatulong, no, sa kapwa niya babae na nakakaranas ng problema marahil sa pag-abuso, no, at ito po yung awareness na panahon kung saan etong mga kaalaman natin ay magkakaroon po ng silbi, no, sa kapwa po natin at marahil sa iba pang kasarian nakakaranas ng pag-abuso. So maraming salamat. Ano pong pangalan? Rosemary Pulido. Si Rosemary Pulido, public ad, second year student, napakaganda at napakahusay sumagot. Thank you so much, God TV! Okay, for the God TV, I have a psychology student and at the same time, political science student. At ngayon, maganda ang ating pagtalakay. Hinggil, what is the meaning of God and what's the purpose of this in align with the Bausi, no? Ano ba ang point of view ng isang psychology student sa God at sa Bausi? Yes, Miss, ano ka muna? I'm Miss Andrea J. Arboleta, and I'm a psychology student, first year in UDM. Ang thoughts ko about gender and development in accordance to Bausi is malaki yung epekto niya when it comes to the people in our society, especially to the differences in gender sa when it comes to... Anak, di ba, being a psychology, dapat makapangyarihan ng isipan. So, dahil estudyante ka at ito yung mundo mo, ano maitutulong natin? Kung sakasakaling may babae tayo nakilala na ay nakakaranas pa na ng pag-abuso. First, kailangan natin siya bigyan ng support, of course. Then, we need to guide the woman na naaabuso At alam na dapat merong mga ganitong klaseng pisina na hanggang makinig para sa kanila at gagamitin natin ang kakayahan natin bilang isang estudyante na buksan ang kanilang isipan, hindi dapat sila natatakot. At speaking of katapangan at confidence, alam natin ang mga political science ang bilang pagdating sa ganyang bagay. And now, you are Miss! Good day everyone, I am Ann Crystal V. Abo, a first year student taking in political science from UDM. At ano ang masasabi natin, anak, gaya ng tanong ko kanina sa isang psychology student, sa'yo naman bilang political science, dahil alam natin kapag political science, ang boses niyan ay talagang nangingibago. Paano natin kakaharapin? Una, pagbibigay ng kahulugan, what is God sa'yo? So of course, as a political science student, ang God for me, it is the Republic Act of 9710, which is aligning po siya sa Bausi, which is the Republic Act of 1962. Ang God for me, as a political science, is a law for men, women, that equal siya. So, hindi na. Bilang, syempre, yun sa pinapatatag natin, di ba? Kailangan natin ng equality yan. So, ang na yun is for equality po. For women and men.
At dahil meron nga tayong equality pagdating sa ating batas at sa libo ng ating ginagalawan, ang PAUSI naman ay tumutukoy ito sa mga ahensya na kung saan ang mga may problema, partikular na sa kabataan at kababaihan, ano naman po pwede kong maging ambag para maraming makaalam na merong ganitong klaseng ahensya na pwede tumulong at protekta, batas na poprotekta sa karapatan nila. So, of course, ang may tutulong ko syempre bilang isang kabataan or student na may alam sa batas, tutulungan ko sila or i-aware ko sila or i-empower ko sila para malaman nila na meron tayong batas na PAUSI or GAD for them. Para in case po na naagabyado sila or nakaka-experience na sila sa mga spouse, ex-spouse, or children, or sa mga tao, someone na nakakasakit sa kanila physically and psychologically or sexual abuse man yan, meron silang malalapitan na batas at magbibigay tulong sa kanila. Napakagandang women empowerment ito at napakaganda na mula sa isang estudyante na magkaiba ang kurso ay mapapalakas natin ang kapangyarihan ng isang kababaihan at kabataan na makatulong sa tayo bilang estudyante na hindi dapat sila magkaroon ng takot. Dahil kailanman, sinasabi nga natin, kapag natakot ka, nangangahulugan lamang na ito na magpapatuloy, ang ganitong klaseng pag-abuso. Maraming salamat sa aking mga estudyante. Napakahusay po nila sa kanilang pagsagot. Naway, hindi lamang sa pagsagot, gawin po natin to sa isang makatotohanan na pagganap at maraming salamat. Muli po sa GAD TV, maasahan niyo po kami na ano po ang magandang advokasya na makakatulong sa ating lipunan. Katuwang po natin ang ating mga estudyante and bye-bye! Pagbabalik ng GAD TV right now, meron naman nakakasama which is the public ad student na si Angeles. So, dahil alam ko, very articulate itong bata na ito pagdating sa public speaking. Alam naman kapag public ad, yung social awareness, isa din yan na napakahusay. So, una-una, sabi mo nga, alam mo yung function ng God. May God tayo sa eskwelahan natin. So, kung alam mo yung function ng God, ikaw ba bilang isang babae, ano yung maitutulong mo para dun sa mga tao hindi pa nakakalam what is God? As a public ad student, syempre, hindi sa first year, being a first year, syempre, dito sa nade-develop niyo yung public speaking, pag-help ng mga ibang tao, of course, public student, syempre, ikakalap yung information ng Dahil hindi lahat, di ba, may kaalaman at ikaw, dahil may kaalaman ka, boboses tayo bilang public ad student. Especially po sa mga taong hindi po nakakontinue ng pag-aaral or kaya naman yung mga lack of education in terms of God po. So, of course, I will give them information about their rights, their protection po. Oo, dahil may kaalaman at isa dyan, alam ko sa God Project is yung tinatawag na PAUSI. Alam naman natin na maraming kababaihan at kabataan ngayon ang naaabuso. So bilang public ad student, ano yung magagawa natin para pagtibayin yung nasabing batas? Ang pagtibayin po ang isang batas, of course, Sa pamamagitan ng ano maitutulong mo, ikaw na estudyante ng public ad? syempre, of course, may po ba tayo rin kapag may nakita tayo or may napansin tayo na hindi kaya or may nilalabag na batas ayon doon sa PAUSI na yun, syempre, mag-boses tayo, sabihin natin kung ano yung bawal din. Ihahatid natin sila sa mga ahensya na kung saan magkakaroon sila ng kaisipan at lakas ng loob na meron pala handang tumulong sa agencies sa kanila, no? At bilang magtatapos, ano ang mga ibabayo natin sa mga tao na biktima ng pag-aabuso na nahihiya at natatakot pakilakasan ng natin? Syempre, bilang isang Pilipino at bilang isang tao, karapatan nyo na maproteksyonan, karapatan nyo na maging feel safe, na hindi inaabuso, verbally, physically, emotionally, any types of pag maabuso, hindi po dapat natin yun ina-tolerate and dapat po natin ilapit sa mga ahensya na makakatulong po sa pagprotektahan natin bilang isang. Ayan, napakinggan natin ang
ang point of view ng isang public at student na sabi nga natin ay boboses tayo para maging silbing lakas ng kapwa natin na lalo na kung nakakaranas sila ng pag-abuso. Muli sa God TV, kaisa tayo, boboses tayo, at stop the abuse. And bye-bye! Pabalik ng God TV, ngayon may bago na naman tayo, makakasama. Tingnan natin ang point of view regarding sa God, and at the same time, we're celebrating the power of Bausi, no? Nandito, sinasabi mo mga kilala. Sa second year, si Congressman Dapay, ay together with, mamaya kung tinanong na natin sa isa bago natin inan, na tungkol what is God and what is Bausi is. Si Tenyoso, no? Ang Sara Vizcaya, ng second year, at syempre, isa sa pinakapaborito natin, no? Si Tago, isa dito sa may character kapag tayo ay may mga magagandang pagtalakay sa ating subject. So, balik po tayo. Si Tago muna. Ano yung pagkakaalam natin bilang isang lalaki sa ahensya ng GAD? Sa agency ng GAD? Ano yung pagkakaalam natin? Lakas sa lalaki ng boses para hindi tayo po sa po, hanggat po is gender development po. Para sinasabi po dito na it is development po ng relationship between LGBTQ and pantay. So, pagkapantay-pantay, galing po yan sa point of view ng isang lalaki na ngayon ay ang edad po natin, sir. Okay, no? So, pagkapantay-pantay, ano man ang iyong kasarian, ang Sara Vizcaya ng second year. Okay. About the God first. So, yung God is yun, nagbibigyan tayo ng pagkakapantay-pantay, ganun ang pugi, kasarian natin. Opportunity sa trabaho, saan na tayo magpunta sa education, yun yung sinasabi sa atin. At ligtas na kapaligiran na hindi po tayo makakabuso. And, of course, ang ating congressman, no? Congressman Agapa. Yun, ang konsepto ng ganda ay ito ay tumutukoy sa isang or ito yung tinatawag na gender and development, which is kung saan sinasabi na pagkakapantay-pantay nga ng kasarian or yung pagtrato nito sa lipunan at yung pag-ugali na meron ang isang kasarian sa lipunan. So dito, iniiwasan din yung tinatawag na natin na diskriminasyon sa trabaho o sa lipunan dahil alam naman natin na ito ay mainit na issue sa panahon natin. Okay, let's just connect the God to Bausi. Unahin ko muna yung dalawang lalaki ko ngayon na ano ko naman ay masasagot ang aking katanungan. Kayo ba, meron po tayo naging karelasyon? Meron po tayo mga nanay? May kapatid po tayong babae? Paano natin sila pinoproteksyonan na maging ligtas po sila doon po sa pag-abuso? Paano natin sila inaalagaan? Ikaw. sa akin po, sinasabihan ko lagi yung makulit na yung mga dapat namin hindi gawin. Like, kaya nga po yung Kung paborano siya po kapag wala ka mas pag hindi wala po ako sa amin. bilang kuya. At sa ugali ikaw, congressman, Ako sa akin po, personally, ang ginagawa ko is sinasabihan ko sila na kung meron man mangyari sa kanilang masama o krimen, maaari din ang tawagan ng otoridad para mapagbigay. exactly. Nabanggit ni congressman na merong agency, no, na kung saan mabibigyan sila ng kaalaman kung paano nila, no, lalapit dun sa agency. Lalo na kapag kaalam na nila kung ano yung nakapalog sa provision ng Bausi. Mahalaga na malaman na hindi solusyon ang takot, hindi solusyon ang kapampangan para magpatuloy yung mga abuso. Kaya meron tayo mga kagaya nyo na magiging kasangkapan para tumulong para sa advokasya nito. No? Dahil social awareness po, pagkakaroon ng ganitong agency like the GAD and the Bausi, ikaw bilang babae, paano pinoproteksyonan at paano kung sakasakali may lumapit sa'yo pa ang babae na kinakailangan natin gabayan para maproteksyonan at makaiwas na siya doon sa pang-aabuso. Siyempre, ayan, wala yan sa laki o tangkad. Kapag inapit tayo na isang lalaki, matuto tayong lumaban as empowered woman. So, huwag na niya hayaan na makapakat lang nila tayo or kapag ka nakakaranas tayo ng mga discrimination or mga sexual abuse, ganyan, meron tayong batas na tinatawag na
1962, which is yung 2004 na anti-women's violation and their children. Ayan. So, pinoprotektahan nila yung mga pang-aabuso sa bashing media na At maraming salamat. Nakapanayan na naman tayo na talaga namang hindi nagtatapos sa pagiging estudyante. Kung hindi, pumaboses po talaga. No? Again, sa GAT TV, maraming salamat sa aking mga estudyante na I'm very proud dahil, alam mo yon, nagkakaroon po sila na silbi sa ating lipunan gamit ang kanilang kaalaman at boses. Maraming salamat. Thank you so much. GAT TV, again, may bago na naman po tayong guest. Mula na naman po ito, mga estudyante sila ng MASCOM. So, dahil kapag MASCOM, alam na naman natin na pagdating sa talakan, hindi po pwedeng tatahimik lang yan. And sila napili ko dahil alam ko very articulate at may maibabahagi sila hinggil sa GAT at saka sa BAUSI. And for the LGBT community, introduce yourself, anak. Hi, my name is Francine, but my real name is Lawrence Alicante, and I'm fine with it. And I'm from Bacom 12. Okay, and together with... Hello, I'm Naomi Cassandra S. Ortega from Bacom 12. And, gaya na sinabi ko, ano nagkakaalam mo sa GAT? Dahil ikaw, in the part of the LGBT, patay-patay tayo. Pagdating sa kasarian, walang nangingibabaw. Ano ang pwede mong ma-enlighten sa kanila pag sinabi natin GAT? Alam naman natin na kapag LGBT, di ba, nagkakaroon ng discrimination. Kaya may tinatawag tayong GAT, anak. Ito yung mga agency na kung saan nai-enlighten tayo na patay-patay. Yeah. Ano man ang inyong kasarian? Kahit ano ka man, dapat pantay-pantay tayo kasi we have to respect each other. At ikaw ay bilang LGBT, paano mo pinalalakas ang loob ng kapwa mo na hindi lahat ng LGBT may kakayahang magsalita, hindi lahat ng LGBT may lakas ng loob na kagaya mo. Paano mo sila tinutulungan? As a part of LGBTQIA+, lahat tayo ay may karapatan na pantao. So kahit kung alam mong nasa tama ka, dapat ipaglaban mo. At siyempre, bilang isang babae, paano natin binibigyan ng pagpapahalaga yung kapwa natin babae na hindi ganun ka vocal or kalakas ang loob kapag sila ay inaabuso? Andito yung GAT. Paano mo binibigyan ng kahulugan muna ang GAT? Gender and discrimination po. It helps promote equality po in all places, especially in communities like jobs and schools and any community po. It ensures that everyone, whether it be a woman, man, or anyone in between, has equal rights po. And because of that, thank you so much, Ortega. Ngayon, i-connect naman natin kasi nag-celebrate tayo ng women empowerment at the same time yung para sa mga kabataan na kagaya natin. Ikaw ba nakaranas ka ng pag-abuso? Nung kabataan mo? Yes po. So, paano natin na-overcome yung pag-aabuso na yun? Dahil alam ko pong inaabuso ako and alam ko pong nasa tama ako, then pinaglalaban ko po yung anong karapatan ko as tao, hindi as part of LGBT. At dahil nga may bawsi tayo, anak, makakatulong ka dun sa mga kabataan nakikita mo na kailangan ng ating tulong, no? Physical, emotional, ay magiging kabahagi tayo. Kaya yan ang ganilang mga programa. At ikaw naman bilang isang babae, tayo ba ay nakaranas din ng pag-abuso nung tayo ay bata pa? Hindi naman po sa literal na abuse like physical. It can also be emotional po. Nung meron po kaming na leadership program po, a lot of people was questioning my abilities because I am a woman. And I think that
it is unfair because I am myself is a person and I am complex and I have a lot of things to say and I have a lot of ideas and innovations. Okay, napakaganda ng kanilang katwiran at makakasiguro tayo na dito sa binigay nilang pagpapahayag, pagpapalakas at pagbibigay nila ng definasyon dun sa GAD at saka sa BAUSI ay makakatulong para doon sa mga nanghihina ang loob na sinasabi nga natin, walang magandang maidudulot ko na nanay numiklam tayo. May mga agency na nagbibigay kaalaman sa atin para matuto po tayong maging ligtas at karapatan po ng bawat isa na mabuhay na mapayapa. Maraming salamat, Masco. Dito po ay magiging kabahagi po sila. Asahan natin na hindi lamang sa panulat, napakahusay nila pagdating po sa pagsasalita. At para to end the God TV, thank you so much again, Masco. And thank you so much. For God TV, meron po tayo representative for second year this time. Dalawang nagagandahang babae. No? Napili ko sila dahil alam ko, una, napaka-aktibo, masayahin, at alam naman natin ang leadership. No? Napaka-importante para to have the advocacy. Hindi lamang sa kanilang sarili, maging sa kanilang mga kaklase. Unahin ko muna. Pakilala, you are Miss Ninya Overian. and Miss. Hello, I'm Arlene Jertison from Public Ed Student. Okay, unahin muna natin, what is God for you? Ate, lakasan natin ang boses. Ang God po is gender equality po and siya po yung ano po sa atin na parang nagagabay sa atin ng mga tao. Kumbaga, hindi po natin Pagdating sa kasarian, na tayo ay equal. Kung yan ang kanyang sakasagutan, what about you? Since ikaw ay presidente, paano mo to perhaps nakikibahagi sa advokasya na may kinalaman sa gender? Ako na po, when you say God po, it is the gender and development po, which is nagpo-promote po siya ng pagkapantay-pantay po. Not only po sa kababaihan, kundi po sa lahat po ng antas ng gender po sa buong mundo. At kaaktiban po ng God is yung pong programa, what is the Women Empowerment BAUSI. Yes. No, mahalaga po ito sa atin. Ako, dahil nandito po ako sa larangan na ito, inuobliga ko ang bawat isa sa atin, lalo na yung mga kababaihan, na makakapagtulungan, na ma-empower natin ang ating kasarian. At not only our kasarian, ang ating mga kabataan. So, ikaw ba ay nakakabatang kapatid? Wala po ako po meron. So ikaw, paano mo pinoproteksyonan yung iyong nakakabatang kapatid? Dahil mahalaga na hindi lang sa ating babae na maiwasan ng pag-abuso, maging ito ay sa bata. Paano mo pinoproteksyonan ng iyong kapatid? Ginagabayan ko po siya kasi minsan may mga times po tayo na hindi naman natin kasi alam yung mga nangyayari sa paligid natin. Kumbaga, as ate, binibigyan ko siya ng advice kung paano yung maging mas maayos o paano siya ma-respetuhin ng ibang tao. Okay, kasi mahalaga rin na meron kang obligasyon para sa ating nakakabata. And dahil wala ka, ako na lang ay, may mga kilala ka bang kaibigan mo na babae na naabuso at ikaw ay naging silbing daan para matulungan? Anong ginawa natin? Una-una po, bigyan po natin sila ng advice. Wag po sila, maging open po tayo sa kanila at wag natin sila pabayaan. Like, bigyan po natin sila ng advice tungkol dun po sa mga nangyayari sa kanila. Para rin, dahil ang katahimikan na hindi sila mailigtas nito, no? At maiwasan natin ang tiyak na kapahamakan. At pumoses tayo bilang public student, no? At bilang babae, hindi lahat binibiyaan ng kakayahan, lakas ng loob. At mapalad po tayo dahil isa kayo sa mga may tuturing na merong boses at may tapang. Kasi kapag ka ikaw naman ay pinanghinaan ng loob, wala kang gagawa na or maitutulog, no? Lalo na sa larangan ng kasarian na tayo ay pantay-pantay. At dahil dyan, maraming salamat. Representative po for second year na may maging katuwang kayo ng GAD program at ito pong BAUSI. Mahalaga na malaman po ng bawat isa na meron po na gagabay sa kanila kapag sila po ay biktima ng pag-abuso. Thank you for the GAD! Thank you po.